Mga kapatid, ano nga ba itong fraternity na Mason? Ang Mason, alam natin ito, na international na fraternity na itinalaga ng mga Yahud para ipakita ang pagkakaisa, pagmamahalan, at respeto at tulungan ng pagkakapatiran daw nila. Pumasok ako bilang isang Muslim dahil maganda ang turo. Maganda ang hangarin. Pagtutulungan. Pag-uunawaan. Anong masama kung ito rin lang naman pala? Mga kapatid, bago natin pasukan ang mga bagay na ito, dapat mong malaman saan ito nagsimula, bakit ito ginawa, ano ang epekto nito sa iyong pagkatao, sa iyong pananampalataya, sa iyong buhay dito sa mundo. Dahil mamuhay ka dito sa mundo isang beses lang, wala nang dalawang beses. Ang buhay natin sa mundo ay pagsamba sa Allah. Ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng aspeto ng buhay mo ay gawin mo para sa Allah. Hindi para sa tao, hindi para sa organisasyon, hindi para sa fraternity na halos ang buhay mo ay igugugol mo, mamahalin mo kung sino ang nandoon na mga membro, higit pa minsan sa kung sino sa kadugo mo. Uulitin ko, walang tunay na brotherhood except the brotherhood in Islam. Nothing else. And if you fear Allah, if you have taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang dapat malaman ng isang Muslim. Basahin natin ng mga basic na informasyon ang patungkol dito sa mga Freemasonry. Ang daming membro dito ng mga kamusliman, mga kapatid. Saan ito nagsimula? Look, where did Freemasonry begin? Saan ito nagsimula? In 1717, hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, mga kapatid. More than 300 years ago, 400 years ago, Masonry created a formal organization when 4 lodges in London joined in forming England's first Grand Lodge. By 1731, when Benjamin Franklin, ito yung mga taong ito, joined the fraternity, were they already several lodges in colonies and also in Canada. The first lodge was established in 1738. Nagsimula rito ay mga Hudyo, mga businessman, mga mayayaman, mga influential, para daw sa kanilang mga samahan na kanilang pagtutulungan. It is dedicated to the brotherhood. Nandyan tayo. Kayo na sumali sa mga fraternity ng mga high school. Ako muntik na ako mapasama. Umalis lang ako. Dahil wala akong nakikitang mabuti. Dedicated brotherhood of a man under the fatherhood of God. Kasama ka sa Mason, paniniwalaan mo na ang Diyos ay Ama and you are the children of God. Muslim ka, bro. Membro ka na kailangan paniwalaan mo na ikaw ay anak ng Diyos. It uses the tools of implements and of ancient architectural craftsmen symbolically in a system of instruction designed in build character and moral values in its member. Tama nga naman, moral values, member, dedication, tulungan, lahat nandyan. Mahigit pa yan, bro, sa Islam? Hindi ba kumpleto ang Quran?
Mahalin mo ang kapatid mo sa Allah, mamahalin ka ng Allah. Kulang pa ba ang turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam sa ugnayan ng mga kapagkakapatiran ng mga Muslim? At kung bakit nagkakaroon tayo ng mga hatred sa mga Muslim, sa mga ulama, ay dahil na rin sa pagiging membro ng mga ito na isa sa mga akida na paniniwala nito. Several Masonic principles are, listen to this, my brothers in Islam, faith must be the center of our lives. Ang paniniwala, ang sentro ng ating buhay. Subhanallah. Anong paniniwala ito? All men and women are the children of God. A'udhu billah. A'udhu billah. Sasabihin mo na anak ka ng Diyos. Kailangan yan. Principle yan na membro ka. Tanggapin mo yan. No one has the right to tell another person what he or she must think or believe. I am a member of this organization, of this fraternity. You are a member. You have no right to tell me something, to dictate me something. We are equal. Allahu Akbar. Each person has responsibility to be a good citizen. This is Islam, okay? Obeying the law. What law? What law you are obeying, my brother in faith? Anong law ito? Batas ba ito ng Sharia? Batas ba ito ni Propeta Muhammad? Batas ba ito na para magkaroon ng mga kamusliman na divide and rule? Magkaroon ka ng hatred sa mga ulama? Ayaw mo pakinggan ang salita ng Diyos, salita ng Allah, dahil mas mabuti yung sa kanila. Sinasabi ko to doon sa hindi nakakaramdam sa ganyan. Pero kung nakakaramdam ka, kapatid ko, sa pananampalataya ng Muslim na nandatakot sa Allah, na mayroon kang puot at galit sa mga ulama, sa mga skolar na ang kanilang sinasabi ay salita ng Allah, salita ng propeta, para lang pagbibigay ng mensahe, para lang tayo ay magkaroon ng tamang sapat ng kaalaman. Mahalin natin ang Allah at ang pagkakapatiran para sa Allah. Pero kung nagkakaroon ka rito ng kabaligtaran, kapatid, bumalik ka sa Allah at magtauba. Kasi alam ng mga kufar na pag nagkaisa ang mga kamusliman sa Quran, sa tunay na pagmamahalan sa Islam, yan ang isa sa kinatatakutan nila ngayon sa mundong ito. That is why they are the chosen people, the Jewish, because they want to rule the world. They want to rule the universe. Because that is what they believe. They are the chosen people. They are the people chosen by God. And they are the best among the creations of God. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا هُوَ لَيْسَ مَوْقِفُنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَيُّهَا الْمُتَّقِي. It is important to work to make the world better place for all. MashaAllah. One of their aims is to spread the prosperity, development in the world, to live in a world of a better world. Okay, nandiyan tayo. Yan ang Islam. Yan ang gusto ng Islam. Pero mga kapatid, mayroong mga iba itong mga programa na sekreto na bawal sabihin ng sekreto nila sa iba. Honor and integrity are keys to the meaningful life. Nakita nyo kung ano yung mga logo nila? Iisa ang mata, may mga krus, may mga iba-iba. Bro, nasaan ang tunay na pagkakapatiran ng sinabi ng propeta? Nasaan tayo sa turo ng ating relihiyon? Sayang ang buhay natin dito. Brother Faisal, kung namuno lang tayo dito, nabuhay lang dito sa mundo, ginamit natin sa tama at walang katuturan na pagkakapatiran. Yan lang yung mga patungkol sa kanila. Kasi ang dami ng mga membro, mga influential. Look at this. Kasama dito sina Thomas Watson, Allahu Akbar, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, yung mga nauna na mga influential presidente sa Amerika, si Douglas MacArthur. Yan yung dumating sa atin, si Douglas MacArthur, na shall return. William McKinley, John Paul Jones, David Sarnoff,
Red Skelton, at marami pang iba, thousands. Wala tayong oras para isa-isahin ito. Ang punto rito mga kapatid, ginawa nila ito para iparamdam na mas mabuti ang kasamahan nila kaysa sa Muslim ng mga samahan ng mga kamusliman. Sila ang totoo. Nagtutulungan sila, mayroon silang mga gawain na hindi mo alam pa sekreto o anuman ang mga sila ang mamumuno. Yan ang effect niyan. Ustad, ano ang Rotary Club? Ano ang Lions Club? Ano ang APO? Hoy, APO, ikaw, Faisal, nag-member ka na ba ng APO? Sa Pilipinas, alhamdulillah, ginabayan ka ng Allah. Itong APO, Alpha Phi Omega, commonly known as APO, ito, Allahu Akbar, mga kapatid, please don't get me wrong mga kapatid sa pananampalataya. Wallahi, mahal ko kayo. Kayo na mga Muslim, maranaw maging ganang tausog, kahit sino man, universal. That's why sometimes I'm speaking English for you to understand. And also to understand by the Jews who are listening to me right now. Magplano man kayo para sa sambayanan ng Islam at kamusliman, wallahi wala kayong mapapanatili na siraan ng mga Muslim at kamusliman dahil po protektahan ito ng Allah. Habang magunawang mundo, liyuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Samahan ng Islam, pagkakapatiran ng Islam, pagmamahalan sa Islam, yan ang gusto ng Allah. Mga apo, ya Allah, ito daw, APO was founded by Frank Red Horton and 13 other students who were former Boy Scouts. Nagsimula ito sa mga Boy Scouts, siyempre, sa kapanahunan na yon, as the way to continue participating in the ideals of scouting of the college level. Sa eskwelahan. Di ba ang mga fraternities nagsisimula ito sa eskwelahan, mga kapatid? Kasi pag member ka dyan, itong mga pag-member ka dito, uy, kasama ko yan, kabrad ko yan. Ano ang problema mo, maski hindi ka dapat doon sa posisyon na yun, kung kabrad ka, prioritihin mo yan. Yung totoo na dapat, hindi, dahil hindi ka kabilang. Yan ba ang pagkakapatiran sa Islam? Mga kapatid. Kailangan kung sino yung member, sino yung kasama mo. Kasi kung iisipin mo naman, ang ganda yung mga goals, ang ganda yung mga aims. Because they want the leadership. They want the friendship, ang pagkakapatiran, and service to humanity, to humanitarian services. Oh, hindi ito sa Islam. Ito ayon sa Islam. Mayroon tayong leadership sa Islam, aqiyadatu syariah. Nandoon sa kung ano ang itinalaga ng Quran at si Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi kung ano ang gusto ng mga kufar na ito ang dapat mangyari. Meron tayong pagkakapatiran. Pagkakapatiran sa Islam, hindi ka papahirapan. Nur Shahid, hindi ka papahirapan. Sasali ka dyan sa fraternity na yan, papaluin nila ang puwet mo. Mahospital ka pa, magkasakit ka pa, palalabain ka pa nila, pakakainin ka ng ano-ano, paparusahan bago ka matanggap. Pag namiging member ka dyan, anong mangyayari sa'yo? Kung sinong papasok ng membro, paparusahan mo rin, gagantihan mo rin. Ito ba? Kung sila mga kufar, let them, sila yun kufar yun Gusto nila kung anong gusto ng sarili nila. Pero kapatid, naiiba ka, Brother Yusuf, Muslim ka. Mahal natin ang Allah, mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang gusto ng propeta at ano ng pagkakapatiran ng propeta, yun ang gagawin natin. Hindi kung anong itatalaga ng introduce ng mga taong ito. Nagsimula ito. At marami itong mga anak-anak, mga apo-apo. Sino itong mga apo-apo at mga anak? Ito, mga members. So, akala nila ito, tayo, gumagawa lang ng mga katang-isip, mga thinking of my mind. No, i-research nyo to. Hanapin nyo to lahat. I-google nyo, si Sheikh Google, lahat nandyan. Para wag nyo sabihin na ako ang naninira. Nandyan na yan Ini-explain ko lang. Malasakit ko sa inyo, pagmamahal namin sa inyo, mga sambayanang, mga kamusliman.
Ya Allah, saksi ka sa anuman ang sinasabi namin dito. Tingnan mo yung mga apo-apo nila, mga kasama nila, yung mga alpha, phi, omega, beta, sigma, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, gamma. Allahu Akbar, ang dami-dami. Kaya pala nung nag-college love din ako, bro, may mga beta, beta, sigma, sabi nila, ayan yung alim na yan. Gridan ko kayo, sabi ng professor, kung mapasama nyo dyan siya. Exempted para mapasama nyo yung ustad na yan dito sa fraternity. Ano ako? Uto-uto? Sasama para lang makapasa? Allahu Akbar. Kappa, Pi, Omega, Sigma, Gamma, Pi, Omega, Kappa, Pi, Omega, Alpha, Lambda, Sigma. Allahu Akbar. Mga malalapit ko to. Uy, mga sister, mga kaklase ko dati, mga membro kayo dito dati. Anong samahan nito? Sisterhood ko yan, wala kaming ligawan. Isang gabi matutulog kami sa isang rest house. Mag-uusap-usap lang, brotherhood, walang mangyayari na sa masama. Kasi sister ko yan, sister. Basta sister. Walang love. Walang love. Si Satan kasama niyo sa kwarto. Kala mo kayo lang dalawa, at pangatlo niyo si Satanas.